Aba, dakila po namin Yahuwah, pinupuri at sinasamba namin, dakila mo pong pangalan. Maraming maraming salamat po, dakilang Yahuwah, sapagkat narito kami, magkakapatid, tinipon mo sa pagsambag ito upang muling makipagtipan sa iyo. Ama, nakikiusap kami muli, pakisugo mo ang iyong espiritu sa bawat isa sa amin, sa aming gagawing pagtitipon. Sapagkat kung wala ka, baliwala po ang lahat. Ikaw lamang naman po ang inaasahan namin sa buhay na ito upang kami manatiling matibay at malakas sa aming pagpapatuloy ng aming gawang paglalakbay at paglilingkod sa iyo. Aba, narito rin po bawat sambahayan ng iyong mga alipin. Kanina pa, may inilapit na sa iyo. Ang aming pakiusap po, kumbaga maaari, lagi mong ibsan, kahirapan na nararanasan ng iyong mga lingkod. Bawat sambahayang misuliranin sa hanap buhay, pasumpong mo saan ang iyong mga biyaya. May mga suliranin sa kanilang mga anak, sa kanilang mga magulang, maawat mahabag ka sa bawat isa. Lagi mong ibiyaya ang kapayapaan, ang pag-ibig po sa bawat isa, upang lagi na maluwalhating lubos namin ng iyong paghalan. Dakilang Yahuwah, naglalambing pa kami sa iyo. Alam namin hindi kami karapat-dapat, pero manghahawak lamang kami sa pag-ibig at kapangyarihang taglay mo. Nakikiusap kami, kahabagan mo po, mga lingkod mo, dumaranas ng mga karamdaman. Ama, walang imposible po sa iyo kung yung luluobin. Itulad mo po sana ang kagalingan sa aming mga karamdaman upang ang buhay at lakas na iyong ibinigay patuloy naming magamit sa aming mga paglilingkod, pagganap ng aming mga sagutin sa iyo. Panginoong Yahusya, sa iyong pangalan natitipon kaming mga hinirang mo. Sa iyong pangalan, nakapagkakaloob ka rin pagpapala, kagalingan ng aming karamdaman. Sa iyong pangalang Yahusya, kami nananalig. Patuloy kami ipapamagitan sa ating dakilang Aba. Sa pagsambang ito, patuloy namin maranasan ang pagsama mo at ang Espiritu upang kami mapalakas magpatuloy sa aming gawang paglilingkod.
Aba, muli po, inihiling naming basbasan ang mga sinimpang handog ng iyong mga alipin. Basbasan din po bawat sambahayan ang aming mga hanap buhay. Dumaloy ang mga pagpapalang kailangan namin sa araw-araw. Patuloy kami magtapat sa mga gawang paglilingkod sa iyo. Inihiling na po namin ang lahat sa tanging pangalan lamang po ng Panginoong Yahushua. Amen. Ang ama't mayroong ibinigay, ang anak niyang si Yahusha. Buhay niya'y kanyang ibinigay, upang tayo'y maligtas. Pupurihin siya magpakailanman, tunay ang pag-ibig niya. Tinubos tayo ng kanyang dugo, tayo'y pinaglinggapan. Sundin siya, sundin si Yahusha, sapagkat siya ang pastor natin. Matapag ang pag-ibig niya sa atin, salita niya'y atin ang dinggin. Shabbat Shalom, mga mahal na kapatid. Nagpapasalamat muli tayo ng napakarami sa Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha. Muli tayo ay tinipon upang mag-aral po ng mga dalisay na katotohanan nakasulat po sa Biblia. Ang paksa ng leksyon natin pong pag-aaralan ngayon mga kapatid ay, gaya nga po na nakikita natin sa ating mga screen, huwag bumalik sa pagkaalipin. Kung meron man pong sa mahirap na sitwasyon pwedeng kasadlakan ng tao, ay isa na po marahil dyan ay yung pagiging alipin. Sapagkat alam na natin, pag sinabing alipin mga kapatid, nandyan yung sunod-sunudan tayo, nandyan yung pagsasamantalahan yung ating kahinaan, yung karapatan natin pang tao, mahihirapan tayo, hindi lamang pisikal, maging ang ating emosyonal at spiritual na aspeto ng buhay ng tao. At yan po ay kitang-kita natin sa naging kasaysayan po ng bayang Israel. At kung atin nga pong susundan, babalikan yung naging pattern nung paulit-ulit po nilang oo nga at makikinig, susunod sila sa Panginoong Yahuwah, pero pagdaka ay susuway sa ating Panginoong Yahuwah, na ito po kadalasan ay nauuwi sa kanilang pagkaalipin. Gaya po halimbawa, sa panahon po ng pananakop po ng Babylonia, kahit ang Panginoong Yahuwah ay nagsusugo ng mga propeta, kagaya ni Jeremias, Ezekiel, hindi pa rin nakikinig ang bayang Israel. Patuloy pa rin sila sa pagsuway at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Na ito po ay nagre-resulta. Nagresulta sa kanilang o pagkawasak ng Jerusalem at pagkaalipin po nila sa bayan ng Babylonia. Pero bago pa man po nangyari yan, alam natin na nauna nang nasakop po ng Assyria yung hilagang kaharian po ng Israel. At dyan po ay dahil rin ng kanilang pagsuway at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At makalipas naman po ang ilang panahon, sa panahon po ng mga hukom, the judges, kita rin po natin yung kanilang mga paglapastangan dyan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung kaya ang naging resulta, sila po ay naalipin at sila po ay um, napaalipin sa mga karatig bayan, gaya po ng Palestine at ng Moabites. Pero mga kapatid, kung susuriin po natin ang lahat ng naranasang pang-aalipin sa Israel, masasabi po natin na yung pagkaalipin po nila sa bayan ng Ehipto ang pinakanatatangi po sa lahat. Hindi lamang po kapag pag-uusapan ay yung tindi at lawak ng kanilang naranasan. Dahil alam na alam po natin mga kapatid kung ganong hirap talaga yung dinanas nila doon. Kundi ito po ay may mas malalim na kadahilanan. Ano po yun? Ito po ay bahagi ng propesiya ng Panginoong Yahuwah na ibinigay po niya kay Abraham. Kaya sa pagsambang ito mga kapatid, ay muli magbabalik tanaw tayo. Ano po ba yung propesiya?
na ibinigay ng Panginoong Yahuwah kay Abraham. Ayan niyo po at mag-umpisa na tayo ng mga pagbasa dito po sa Genesis sa 15 talata ay 13. At sinabi ng Diyos kay Abram, tunay na pakatalastasin mo ng iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila at mga glilingkod sa mga yaon at pahihirapang 400 taon. Ano po yung propesiya na binigay ng Panginoong Yahuwah kay Abram, mga kapatid? Sabi ito na ang kanyang binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila. Aling lupain po ito? Yung nga po ang Ehipto. Bakit po natin nasabi kanina, mga kapatid, na itong pagkaalipin sa Ehipto ay natatangi po sa iba, sa lahat ng pagkaalipin ng Israel. Sapagkat ito po ang pinakamahabang natalang pang-aalipin sa kasaysayan po ng Israel. Gaano po katagal, mga kapatid? 400 taon. Napakahaba po nun, mga kapatid. Ilang henerasyon ang nagdaan po sa panahon yan. Bakit po kaya hinayaan ng Diyos na maalipin ang Israel sa ganong pagkahaba-habang panahon, 400 taon? Sapagkat kung yung pong pagkaalipin sa Babylonia at sa Assyria ay bunga ng kanilang kalapastanganan at pagsamba sa Diyos-Diyosan, ito pong pagkaalipin nila sa Ehipto, hindi man ito hindi man ito nagumpisa dahil sa kanilang kalapastanganan, ito po ay ginamit ng Panginoong Yahuwah bilang pagsubok sa kanilang pananampalataya at bilang bahagi ng kanyang plano para po sa bayan ng Israel at kanyang pagtupad sa kanyang mga pangako. Ang tanong natin ngayon, mga mahal na kapatid, nanatili po ba? Nanatili po bang tapat ang Israel? Hindi po ba sila nahulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan? Marahil ay alam na po natin na sagot, pero basahin pa rin po natin na nakasulat dito po sa Ezekiel sa 26 hanggang 8. Nang araw na iyon ay iginawad ko ang aking kamay sa kanila upang ilabas ko sila sa lupain ng Ehipto, nadalhin sa lupain na aking itinaan sa kanila na binubukalan ng gatas at pulot, na siyang pinakamainam kaysa lahat ng lupain. At sinabi ko sa kanila, itakwil ng bawat isa sa inyo ang mga bagay na kasuklam-suklam sa kanyang mga mata at huwag kayong mga hawa sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ngunit sila'y nanghimagsik laban sa akin at hindi nakinig sa akin. Hindi tinakwil ng bawat isa sa kanila ang mga kasuklam-suklam ng kanilang mga mata o nilimot man nila ang mga Diyos-Diyosan sa Ehipto. Nang magkagayoy, sinabi ko aking ibubuhos sa kanila ang aking kapusukan upang ganapin ko ang aking galit laban sa kanila sa gitna ng lupain ng Ehipto. Ang tanong natin, nanatili po bang tapat ang bayang Israel? Alam po natin hindi, mga kapatid. Opo, bagaman nag-umpisa sila na hindi nagsisisamba sa mga Diyos-Diyusan, pero paglipas po ng panahon, unti-unti nilang niyakap yung kultura at gawain po ng Ehipto. Kasama na rin po dyan ang pagsamba sa Diyos-Diyusan. Dito po sa talatang ating binasa, si Ezekiel po ang nagsasalita dito sa ngalan ng ating Panginoong Yahuwah. Dito po ay kausap niya yung mga matatanda sa Israel. Pinapagunita niya, pinapaalala niya yung naging karanasan noon ng Israel. Bakit po ipinapaalala ni Ezekiel ang lahat ng mga nangyari noon sa matatanda ng Israel? Para pong sinasabi ni Ezekiel sa kanila, Israel, matuto naman na sana tayo. Magising na tayo sa mga nangyari sa atin sa nakaraan. Yan po kasi minsan, mga kapatid, ang dahilan kung bakit nagpapabalik-balik tayo sa pagkaalipin. O pagkaalipin sa kasalanan. Sapagkat hindi po tayo natututo sa mga naging pagkakamali natin sa kaya ito po ay maging aral din po sa bawat isa sa atin. Kaya dito ay hinikayat po ni Ezekiel ang Israel
na sila po ay magsisi sa kanilang kasalanan at bumalikwas na sa kanilang mga gawain. Paano po hinikayat ang Israel na bumalikwas sa kanilang mga gawain? Ang sabi, itakwil ng bawat isa sa inyo ang mga bagay na kasuklam-suklam sa kanyang mga mata at huwag kayong mga hawa sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. Nakinig po ba sila? Hindi po. Sa halip ay naghimagsik pa sila sa Panginoong Yahuwah. Kaya anong pasya ng Diyos? Ang sabi, ibubuhos sa kanilang aking kapusukan upang ganapin ko ang aking galit laban sa kanila sa gitna ng lupain ng Ehipto. Ngayon, mga kapatid, kung ating muling balikan yung pattern nga po ng uh, paulit-ulit na pagsuway, pagsunod, at paglapastangan at paghatol ng Panginoong Yahuwah, ngayon, ano naman po kaya ang sunod na mangyayari? Pakinggan natin na nakasulat po sa Exodo 2:23 hanggang 25. Pagkalipas ng mahabang panahon, namatay ang Faraon, ngunit dumaraig pa rin ang mga Israelita sa patuloy na pang-aalipin sa kanila ng mga Ehipsyo. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang ginawa niyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya'y nahabag sa kanila. Ano po ang sunod na nangyari, mga kapatid, matapos silang hatulan ng Diyos sa Ehipto? Ang sabi, dumaing sila kay Yahuwah at sila po ay narinig ng Panginoong Diyos. Kaya matapos po silang hatulan, sila po ay nanumbalik sa Panginoong Yahuwah. Ano po ang naalala ng Diyos nung narinig niya yung daing ng mga Hudyo sa Ehipsyo? Naalala po niya ngayon yung kanyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Yung pangako niya sa bayang Israel. Kaya ano po ang nadama ng Panginoong Yahuwah nung marinig niya at makita niya yung kalunos-lunos na kalagayan ng Israel sa Ehipto? Siya po ay nagdalang habag, mga kapatid. Yan po ang isa sa pinakamahalagang katangian ng Panginoong Yahuwah na dapat po nating inaalaala lagi at ipinagpapasalamat. Sa ibang salin po ng Biblia, ang sabi po doon ay oras na upang umaksyon. At umaksyon na nga po ang Panginoong Yahuwah at isinugo niya si Moises para maging kasangkapan ng Diyos para makalabas sila sa bayan ng Ehipto. Pero hindi po naging madali yon. Kinailangan munang dumating ang 10 salot sa Ehipto. Pero mga kapatid, bago pa sila tuluyang makalaya, ano ang ginawa ng dakilang Yahuwah? Hinati niya ang dagat. Naglakad ang mga Hudyo sa tuyong daan. At yung mga tubig, nagmistulang higanteng mga pader. Mga kapatid, bakit po? Ano ba ang layunin ng dakilang Yahuwah sa pagpapakita niya ng mga kamanghamanghang gawang yan sa Israel? Pakinggan niyo po ang nakasulat sa Exodo 20, talata 2. Ako si Yahuwah, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Ano ang layunin ng Panginoong Yahuwah sa pagpapakita niya ng milagro, kamanghamanghang gawa? Ang sabi niya, ako si Yahuwah ang Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto. Ano ang nais iparating ng Diyos sa bayang Israel? Nais po niyang ipakita yung kanyang kapangyarihan na siyang tanging makapagpapalaya sa kanilang pagkaalipin. Anong layunin ng Diyos sa pagpapakita niya ng kanyang kapangyarihan? Para po tayo ay magtiwala sa kanyang magagawa. Mga kapatid, hindi po ito mensahe para lamang sa bayan ng Israel. Ito po ay para din sa bawat isa sa atin. Kuminsan kasi, ng tao, nagiging karaniwang bagay na lamang ang mga kamanghamanghang gawa ng Diyos. Nagiging kwento na lamang. Hindi po, mga kapatid. Alalahanin natin lagi ang katangian
at kapangyarihan ng Panginoong Yahuwah. Sapagkat siya lamang ang tanging makatutulong sa atin at hindi ang kung sino man para tayo ay makalaya sa pagkaalipin. Isa lamang naman po ang inaasahan ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ano yun? Kailangan matuto tayo sa ating mga nakaraan, sa ating mga pagkakamali, at patuloy tayo sa pagsunod sa kanyang mga kalooban. Ngayon, sa kabila ng kabutihan ng Panginoong Yahuwah, ano pa rin ang naiganti ng bayang Israel habang sila po ay naglalakbay sa ilang. Pakinggan nyo. Ang nakasulat po dito sa Exodo 32, ang talata po ay 8. Napakadali nilang tumalikod sa mga itinuro ko sa kanila. Gumawa sila ng Diyos-Diyosang baka at sinamba nila ito. Naghandog ang mga Israelita sa Diyos-Diyosang ito at sinabi, ito ang Diyos. Ito ang Diyos natin na naglabas sa atin sa Ehipto. Sa kabila ng kabutihan ng Panginoong Yahuwah, ano pa rin ang naiganti ng Israel? Sila po ay nanumbalik sa pagkaalipin at sumamba sa Diyos-Diyosan. Paano po sila nanumbalik sa pagkaalipin? Gumawa po sila ng Diyos-Diyosan o gumawa sila ng Diyos-Diyosang baka at ito'y kanilang sinamba. Ano pa ang ginawa nila sa Diyos-Diyosang baka? Sila po ay naghandog sa Diyos-Diyosang ito. Pero ano po yung pinaka kasuklam-suklam sa ginawa o sa sinabi ng bayang Israel sa Diyos-Diyosang ito? Ang sabi nila, ito ang Diyos na nagligtas sa atin. Ito, isipin nyo mga kapatid, kung gaano kalapastanganan. Ang dali nilang nakalimot sa ginawa ng Panginoong Yahuwah. Nilapastangan niya ang Diyos. Hindi nila pinahalagahan yung mga gawa, yung kapangyarihan ng Panginoong Yahuwah. Sa halip, ay ininsulto pa nila. At ang kinilala nilang Diyos ay yung Diyos-Diyosang baka. Mga kapatid, sa panahon po kaya natin ngayon, marami rin po ba o meron po ba na gumagawa ng ganyang mga kalapastanganan sa Panginoong Yahuwah at sa Panginoong Yahusha? Napakarami mga kapatid. At yan po ay ating tatalakayin sa susunod na bahagi po ng ating pagsamba. Shabbat Shalom, mga mahal na kapatid. Sa unang bahagi ng ating pagsamba ay ipinakita sa atin ang buod ng pagkaalipin na nangyari sa Israel. Tanong natin mga kapatid, tanong po sa mga kapatid, ano po ang ipinagkapareho o ang pagkakawangis ng Pilipinas at Israel? What do they have in common? Sa madaling salita. Ang Pilipinas po at Israel ay kapwa naging alipin ng isang malakas na bansa. Kapwa sila naging alipin, kapwa rin sila nahulog sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang Israel ay sumamba sa mga Diyos ng Ehipto. Napakarami pong Diyos ng Ehipto. Samantalang ang Pilipinas naman ay sumamba sa mga larawang inanyuan ng Espanya na sumakop sa atin at sa mga larawang inanyuan ng relihiyong Katoliko. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay naging way of life. Naging bahagi na po ng buhay ng Israel. Ganun din ang Pilipinas. Ang Israel, sa kabila ng napakaraming saway na ginawa ng ating Aba na si Yahuwah tungkol sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, ay hindi napigil. Tuloy sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pag nagigipit, tatawag kay Yahuwah. Tutulungan ni Yahuwah. Pagkatapos nun, balik na naman sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang Pilipinas po. Sa Pilipinas, sa kabila ng mga aral sa Biblia
na nababasa ng mga iba't ibang mga relihiyong Kristiyano di umano. Nakita rin nila ang naging karanasan ng Israel, kung papaano ang Israel ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi natuto ang mga Pilipino. Patuloy pa rin, hindi matinag ang kanilang ginagawang paglabag, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Fast forward po mga kapatid sa ating panahon ngayon. Tayo nakabilang sa mga kakaunting labi, very small remnant, ay napalaya rin sa pagkaalipin. Bakit po? Dati-rati tayo ay naging alipin sa pamamagitan ng bulag na pagsunod, hindi po ba? Total submission without complaining sa ating spiritual leader. Subalit ang ating Diyos, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng awa, binuksan ang ating mga mata. Kaya oras na upang umaksyon. Ano po ang prophetic warning na nagbukas ng ating mga mata? Kung kaya't nasabi natin na oras na upang umaksyon. Aklat po ng Isaias 1:21 hanggang 23. Ano't ang tapat na bayan ay tila patutot. Noong una siya'y puspos ng kahatulan. Katwiran ay tumatahan sa kanya. Ngunit ngayoy mga mamamatay tao. Ang iyong pilak ay naging dumi. Ang iyong alak ay nahaluan ng tubig. Ang iyong mga pangulo ay mapanghimagsik at mga kasama ng mga tulisan. Bawat isa'y umiibig ng mga suhol at naghahangad ng kabayaran. Hindi nila hinahatulan ng ulila o pinararating man sa kanila ang usap ng babaeng bao. Ano po ang prophetic warning? Nagbukas ng ating mga mata. Nasabi natin sa ating sarili, oras na upang umaksyon. Ang mga talatang ito, mga kapatid, na bagamat tumutukoy sa Israel, ay aplikable din naman sa ating pinanggalingang iglesia. Ang totoo, masasabi nga natin na para bang tailor-made o akmang-akma ito sa institusyon, di po ba? Dati, puspos ng kahatulan, nananahan ng katwiran. Ngayon sabi ng Biblia, mga mamamatay tao. Yung mga pangulo, mapanghimagsik, kasama ng mga tulisan. Umiibig, ang gusto lagi suhol. Naghahangad ng kabayaran. Hindi ipinagtatanggol ang mga ulila. Walang malasakit sa mga balo. Di po ba alam na natin to? Ilan sa mga anak ng dating namamahala ay napilitang lumikas at magtago. At hanggang ngayon nga, yung isang anak na lalaki nasa kulungan pa. Ang asawa ng dating namamahala, pinaratangan ng kung ano-anong paratang na puro kasinungalingan. Ang masama pa, hinayaan siyang tuyain, kutsain, ipahiya ng mga ministro nila. Mga ministro po yun. Halimbawa nang nagkamali yung kapatid. Ano ba ang utos? Ang utos ba ng Panginoong Yahusha sige, insultuhin nyo, kutsain nyo, ipahiya nyo. Yung ba utos? Hindi po ba ang sabi ay ibigin mo maging ang kaaway mo? Ano po ang masidhing tagubilin sa banal na kasulatan ang ating sinunod na siyang nagdala sa atin sa kalayaang espiritual, mga kapatid? Basahin po natin ang sagot. Nasa aklat po ng Efeso 5:11. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman
na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Ano po ang masidhing tagubilin sa banal na kasulatan na sinunod natin at nang sundin natin itong nagdala sa atin sa kalayaang espiritual? Ito pong talatang ito, mga kapatid, ito yung kumurot sa ating mga puso na kailangan nating gawin. Ang ano po yun? Ang hindi makibahagi sa mga gawain ng kadiliman. Bakit tayo humiwalay sa kanila? Sapagkat ang sabi po ay huwag kayong makibahagi. Kung hindi po tayo aalis, kung tayo po ay mananatili doon, kabahagi tayo sa lahat ng mga gawain ng kadiliman. Kaya yung atin pong physical separation sa institusyon, lubhang kinakailangan. Sino po ba ang nagbigay ng inspirasyon sa atin upang humiwalay, mga kapatid? Wala pong iba kundi ang ating Aba. Ganito po yung nakasulat sa aklat ng Revelation 18:4. Babasahin ko po sa inyo. Ito ang sabi, utos ng ating Amang Yahuwah. Mangagsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa Kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng Kanyang mga salot. Alam niyo po, mga kapatid, ang talatang ito ay ipinag-utos ng ating Amang Yahuwah sa Israel na sila ay lumabas sa Babylonia, kung saan sila ay nangabihag. Sapagkat kung saan may pagkabihag, mayroon pong pang-aalipin. At kung saan may pang-aalipin, mayroong pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kung kaya ang utos na ito ng ating Ama ay buhay. Kailanmat mayroong pang-aalipin, inaalipin ang bayan ng Diyos. Ang utos, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko. Ang ating pagkabihag po o ang pagiging alipin natin dati ay hindi man lang tayo makapagtanong, hindi man lang natin malaman kung ano na ba nangyayari sa institusyon, yung mga paglabag, ano na ba? Kapag ka tayo ay nagtanong, ang ibubungad sa atin pananakot ng tiwalag. Ano pa po ang tagubilin sa atin ng talata? Ang sabi, sa halip niya ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Alin ang ibubunyag? Yun pong mga gawain ng kadiliman. Hindi ba't ganito po ang ating ginawa bilang pagsunod sa utos na ito? Kaya nga sa ginawa natin, yung iba nating mga kapatid, nalagay sa panganib ang kanilang mga buhay. Pero hindi po naging madali para sa atin ang ating naging pasya na humiwalay sapagkat nahiwalay din tayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak natin, kaibigan na hanggang ngayon nandoon pa, bulag at buong kapanatikuhang sumusunod pa rin sa kanila. May mga magulang na itinakwil ng mga anak. Yung ibang mga magulang pa nga, alam natin yan, ikakasal yung anak ni hindi makadalo sa kasal dahil pinagbabawalan. May mga anak din na itinakwil ang mga magulang. Yun yung naging resulta ng pagsunod natin sa talata. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman. Mga kapatid, bakit po natin ito pinag-aaralan? Kasi po, kailangan nating mabantayan ang ating pananampalataya upang huwag tayong madaya ng dyablo.
Ang dyablo po gumagamit ng iba't ibang mga kasangkapan upang tayo ay linlangin, upang huwag tayong ilapit sa Diyos. Ginagamit ng mga kasangkapan na yung mga pampasarap sa buhay, kasangkapan ng dyablo yan, para wag nating maisip na lumapit tayo sa ating Diyos. Kabilang na dyan ang ilan sa ating mga dating kapatid na ginagamit na kasangkapan sa pandaraya. Bakit po natin nasabi ito? Mayroon tayong mga kapatid nung una na akala natin ay mga talagang defenders din, handang tumayo sa panig ng ating Diyos. Hindi pala. Ganyan din ang nakasulat sa Biblia. Mas pinili nilang tumayo sa panig ng nilalang kaysa lumalang. Sinamba nila yung nilalang kaysa sa lumalang. Ano ang ginagawa nila ngayon? Inuusig nila tayo dahil sa pangalan. Inunsulto nila ang pangalan ni Yahuwah, ang pangalan ni Yahusha. Pinagsabihan ng kung ano-anong mga masasamang mga salita. Ano pa yung isang karumal-dumal na ginawa nila? Higit na pinahalagahan nila ang sinugo kaysa sa nagsugo. Ginawa nga nilang mas mataas pa yung sinugo kaysa sa Diyos. Mas mataas pa kaysa kay Yahusha. Mas mataas pa kaysa sa mga apostol at mga propeta. Ano po ang kanilang sinasabi? Kahit anya turo ng Diyos yan, o turo ni Yahuwah yan, ni Yahusha yan, o turo man yan ng mga apostol at ng mga propeta, kung hindi naman yan itinuro ng sugo, baliwala. Hindi dapat tanggapin. Mga kapatid, matinding kapusungan. Sinabi pa nga nung iba, yung Sabat daw at yung 10 utos ay basura na ngayon. Binaliwala nila yung mga talatang nakasulat sa banal na kasulatan tungkol sa Sabat, pagsunod sa Sabat at pagsunod sa 10 utos. Ito mga kapatid ang malinaw na espiritu ng Antikristo. Hindi katakataka na sinabi ni Apostol Juan na sa panahon pa nila noon, may Antikristo na. Susunod ba tayo mga kapatid sa ginawa ng Israel nang sila ay nanumbalik sa pagkaalipin? Magtatampisaw pa rin ba tayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan ngayong tayo'y pinalaya na? Sino po ang nagpalaya sa atin sa pagkaalipin at pagsamba sa Diyos-Diyosan? Aklat po ng Galatia 5:1. Tayo ay pinalaya ni Kristo. Magpakatatag kayo sa kalayaang ito at huwag na ninyong hayaang ang sino man na dalhin kayong muli sa pamatok ng pagkaalipin. Sino po ang nagpalaya sa atin sa pagkaalipin at sa pagsamba sa Diyos-Diyosan? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Yahusha. Binanggit natin kanina na kung saan may pagkabihag ay mayroong pang-aalipin at kung saan may pang-aalipin ay mayroong pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano po ang malinaw na sinalita ni Apostol Pablo? Huwag hayaan ang sinuman na dalhin tayong muli sa pamatok ng pagkaalipin. Bakit po ito itinagubilin, mga kapatid? Sapagkat nakikita po nating maliwanag ang mga dati pa nating kasama bumabalik sa pagkaalipin at maraming nahihikayat, kaya mag-ingat po tayo. Hanggang ngayon, sinusunod nating utos na ihayag sila. Ihinahayag natin ang mga maling turo nila sa pamamagitan ng ating mga Bible studies. Anong uri
ng Espiritu ang tinanggap natin mula sa ating Panginoong Yahusya na nagpalaya sa atin, mga kapatid. Sa aklat po ng Roma 8:15, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muli kayong matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkupkup bilang mga anak, na sa pamamagitan nito'y tumawag tayo, Aba, Ama. Anong uri ng espiritu ang tinanggap natin mula sa ating Panginoong Yahusya, mga kapatid? Ang tinanggap natin ay espiritu ng pagkupkup, hindi espiritu ng pagkaalipin. Kaya nga tayo, mga kapatid, ay kabilang sa sambahayan ng Diyos, sapagkat tayo ay mga adopted sons and daughters, children of God that cry, Abba, Father. Tulad po ng ating napag-aralan kailan lang, ang kahulugan po ng Aba ay Ama. Pero ang Aba po, ang salitang Aba, ay mayroong mas intimate o mas malapit na kaugnayan sa ating Diyos. Ang Aba po, itinatawag lamang sa Diyos. Hindi natin maaring tawaging Aba ang ating tatay. At dahil dyan, mga kapatid, wala tayong nakikitang dahilan upang manumbalik pang muli sa pagkaalipin. Mayroon po bang pasabi ang Biblia ng mga taong naghahasik ng gulo upang tayo ay manumbalik sa pagkaalipin? Aba, meron po. Kaya nga natin ito naisipang pag-aralan, gawing leksyon. Sabi ng Biblia, may mga taong naghahasik ng gulo sa atin at binabaluktot ang mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Naghahasik ng pagkakabahabahagi na ano ang tanging nais. Ang tanging nais lang ay bumalik sa pagkaalipin. Sino po ang mga taong ito na hindi natin dapat man lang pag-ukulan ng pansin upang manatili ang ating pakikipagkaisa kay Yahusya? Mga huling talata po, mga kapatid, na ating babasahin bago tayo manalangin. Unang Juan, Kapitulo 2, mga talatang 26, 19 at 27. Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Ayan po. Mayroong mga taong nagnanais na tayo ay iligaw. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan. Mga kapatid, mga dati nating kasamahan. Ang mga taong yun ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na sa atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Mga kapatid, yung tanong natin, sino yung mga taong ito na hindi natin man lamang dapat pag-ukulan ng pansin upang manatili tayong kaisa ng ating Panginoong Yahusya? Ang sabi po ng Biblia, pinatutotohanan po ng Biblia
May mga taong nais tayong linlangin upang iligaw. Sino yung mga ito? Mga dati nating kasama. Tunay nga kayang kasama natin sila? Hindi po. Dahil kung kasama natin sila, dapat sana, ang sabi ng Biblia, nanatili silang kasama natin. Hindi sila nanatili. Papaano nila ihinayag ang kanilang mga sarili? Nilapastangan nila ang pangalan ng ating amang Yahuwah. Tinawag na basura ang Sabat at ang 10 utos. Sino kaya nagbigay sa kanila ng lakas ng loob, mga kapatid, na gawin ang ganitong uri ng pamumusong? Sino pa kundi ang dyablo? At dahil sa kanilang ginawa ay ipinakita lang nila sa lahat ang tunay na kulay nila, na sila pala hindi tunay na kasama. Ano ang pinagkaloob sa atin ng Espiritu? Ngayong pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Yahusha, ngayong siya'y nasa langit na. Ang sabi sa ating binasa, ipinagkaloob sa atin ni Kristo ang Espiritu. Ano po ang tagubilin habang nasa atin ang Espiritu? Hindi anya ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Kasi po yung mga dati nating kasama nagtuturo din. Nagtuturo din sila. Ang sabi sa atin, hindi na kayo kakailanganing turuan pa ng iba. Bakit po? Sapagkat ang Espiritu ang nagtuturo sa atin tungkol sa lahat ng mga bagay at ang itinuturo ng Espiritu ay totoo. Walang bahid ng kasinungalingan. Yung mga dati nating kasama nagtuturo. Ano yung tinuturo nila? Di yung mga dating leksyon na titanggap na rin natin noon, na alam nyo na kung saan lang nakasentro. Kaya wala tayong natutunang aral. Dahil ang mga leksyon tinuro sa atin, tatlong bagay lang ang nakasentro. Ano po ang isang tinuro sa atin ng Espiritu? Manatili tayo kay Yahusha. Ano po ang kahulugan nito kapag tayo ay nanatili sa ating Panginoong Yahusha? Ang kahulugan nito ay ang pagtatamo natin ng buhay na walang hanggan. Itinuturo din ba ito ng ibang relihiyon? Opo, itinuturo din nila yon. Pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya lang, may dagdag. Ano po yung dagdag? Magagawa lang daw ng tao yun kung ang tao ay kasapi ng kanilang relihiyon. Mga kapatid, tandaan po natin ang mga bagay na mangyayari kapag malapit na ang wakas. Nasusulat po. Mababasa natin sa Aklat ng Pahayag, Revelation. Ang masama, lalo pang magiging masama. Ang marumi, magpapakarumi pa. Nakikita ba natin ang katuparan nito, mga kapatid? Opo, kitang-kita natin. Sino po sila? Yung nagsabi na ang Sabat daw at ang 10 utos basura na sa panahon ngayon. Itong taong ito na dati nating kasama, hindi lang naman siya may ganyang paniwala, mga kapatid. Lahat sila. Lahat halos ng pangkating Kristiyano. Ganun ang paniwala nila na ang Sabat, baliwala na. Kung sinasabi nilang basura ang Sabat, alam natin na ang ating Panginoong Yahusha ay Panginoon ng Sabat. Ang ibig sabihin ba, yung pagiging Panginoon ng ating Panginoong Yahusha, basura na din? Sila lang po ang may sabi dyan. Sino pa? Mayroong isang leader dyan ng relihiyon. Nagsasabing siya daw ay appointed son of God. Pag-aari daw niya yung buong mundo
Hawak daw niya sa kanyang kamay yung, sabi niya, vibrator ng Diyos. Na kapag ka daw pinindot niya ang buton, lilindol sa iba't ibang dako ng mundo. Pero Senate hearing lang, hindi siya makadalo. Sa kanya daw ang kaluluwa ng bawat tao. Na ang bawat tao raw ay hindi makakaparoon sa Ama kung hindi dadaan sa kanya. Hindi ba't katuparan po ito ng sinabi ng Panginoong Yahusya nung siya ay narito pa sa lupa na marami ang mga bulaang tagapagturo na magsasabing ako ang Kristo. Itong leader ng relihiyon na to, isa na siya dun. Isipin mo sabihin niyang dadaan sa kanya ang bawat kaluluwa ng tao bago makapunta sa Ama. Meron ding isang ministro sa institusyon dati. Nagsabi, hawak di umano ng sugo sa kanyang kamay ang tatak ng Diyos na buhay. Alam natin sa ating mga pag-aaral, ang tatak ng Diyos na buhay, ang tinutukoy po ay ang Espiritu Santo. Anong ibig niyang palabasin? Hawak ng Diyos yung Espiritu Santo. Kontrolado ba ng sugo ang Espiritu Santo? Isang matinding kalapastanganan yan, mga kapatid. Marami sa ating mga kapatid na mga defenders daw, pero magpahanggang ngayon, naghihintay pa ng isang manalo upang pangunahan muli ang kanilang relihiyon. Ang kanilang katapatan, lumalabas, malinaw na malinaw, ang kanilang katapatan ay sa isang manalo. Hindi kay Yahuwah, hindi kay Yahusya. Mga kapatid, napakaraming ganitong uri ang naglipa na sa mundo. Madadagdagan pa yan habang papalapit ng papalapit ang wakas. Tayo po ay pinalaya na sa pagkaalipin. Tayo po ay inilabas sa institusyon na maihahalin tulad natin sa Ehipto. Hindi natin gagawin ang ginawa ng mga Israelita. Hindi tayo babalik sa pagkaalipin, mga kapatid. Magtitiyaga tayo hanggang wakas. Magpapakasakit kung kinakailangan. Mga kapatid, halos abot tanaw na natin ang ating kaligtasan. Nasa paglalakbay pa tayo. Opo, mga kapatid. Pagtiyagaan natin. Halos natatanaw na natin yung paroroonan natin. Kung saan natin tatanggapin ang putong ng katwiran na yun nga ay ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, habang tayo nasa paglalakbay, hawakan nating mahigpit ang ating kahalalan. Hawakan nating mahigpit ang ating pananampalataya. Tumayo po kayo, tayo ay mananalangin. Aba, Yahuwah, aming Diyos na nasa langit. Ikaw ang may likha ng lahat ng mga bagay. Ikaw ang may-ari ng aming buhay. Ang mga aral mo ang siyang umapatnubay sa amin kung kaya't namamalagi kami sa pagsunod sa iyo. Aba, Aba na aming Ama, hindi kami babalik sa pagkaalipin. Nagpapasalamat kami sapagkat kami nakalaya na sa pagkaalipin. Dati-rati kami sunod-sunuran sa tao. Dati-rati sa tao kami takot na takot. Pinapangatwiranan pa nga namin dati. Sa Diyos naman kami naglilingkod. Pero sa tao kami takot na takot.
Hindi kami natakot sa iyo. Ikaw na siyang may-ari ng aming buhay. Halos ipagpalit namin sapagkat kami nabulag, napasunod kami, naalipin kami ng maling aral. Salamat ng maraming marami sapagkat ikaw ay Diyos ng pag-ibig at ng awa. Nahabag ka sa amin nung makita mo ang aming kalagayan sapagkat alam mong laman ng aming puso. Nababasa mo ang laman ng aming isip. Kung kaya't hindi ka nag-atubili, Ama, pinalaya mo kami sa pagkaalipin. Salamat ng maraming marami sapagkat kung hindi dahil sa iyo, malamang nagtatampisaw pa kami sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Panginoon naming Yahushua, ikaw ang aming hari, ang aming Panginoon at tagapagligtas, tagapamagitan namin sa ating Aba. Salamat ng maraming marami. Kami ngayon, dahil sa Espiritong ipinagkaloob mo sa amin, ay kaisa mo. Salamat sapagkat dahil sa aming pakikiisa sa iyo, Panginoon, mayroon kaming tinatanaw na pag-asa na pagdating ng araw, kapag isusugo ka ng muli ng ating Ama, may pag-asa kami sa pangako mong kaligtasan. Kaya't habang narito pa kami, alalayan mo po kami, Panginoon. Kapag ka dumarating po sa amin ang oras na kami ay halos matuksong bumalik sa pagkaalipin, ipaalala mo po sa amin ang leksyong ito. Ipaalala mo po sa amin kung gaano mo kami kamahal, na kami tinubos mo mula sa pagkaalipin at inako mo ang aming mga kasalanan. Ikaw ang namatay upang kami ay mabuhay. Aba, Yahuwah, salamat po ng maraming marami sa iyo. Sumasampalataya kami. Dinirinig mo po ang aming mga dalangin. Magbasbas ka po sa aming mga kapatid na may mga karamdaman. May iba kaming mga kapatid na may mahigpit na pangangailangan sa kanilang mga karamdaman, na ikaw lamang po ang pag-asa sa kanila. Sa iyo sila tumatanaw ng pag-asa na ikaw lamang ang siyang makapagpapagaling po sa kanila. Ang lahat ng ito, Ama, ay amin pong hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Tingin mo ay asyaran, si Yahuwah ay ang alahin, si Yahuwah lamang. Buong puso kaluluwa, paglapas mo siyang mapapamahalin. Ang walang baliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Aba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging pagsama ng Ruach Kodash sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, kunting paalala lang po ay mamaya po at bukas ay ipagpapatuloy po natin ang ating children's ministry. Ini-encourage po namin lahat ng mga magulang na isama po ang kanilang mga anak sa mga klase
ng children's ministry. Subalit hindi po dapat ito maging kapalit ng ginagawa nating pagsamba. Kaya yung mga anak natin, isama rin natin sa ginagawa nating mga pagsamba ng mga katandaan. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.